umaga po sa inyo lahat at patuloy po nating papurihan at pasalamatan ng Diyos ngayong mundo. Hallelujah. Yes. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Nothing is impossible to you, God. Hallelujah. Speak to every limitation. Victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, Lord, we believe in you, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, we believe in you, Jesus. Oh, we believe, we believe. Yes, Lord, continue to worship you, Lord. Water turn to wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the dark.
ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God
to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Sing forever, Jesus, love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will
Savior, Lord. Thank you, Lord, for being our strength, Lord, our hope, our Redeemer, Lord, and our healer, Jesus. Nothing is impossible through you, Lord, and we continue, Lord, to trust in you and believe in you, Jesus. You are greater, Lord. You are stronger and higher than any other, Lord Jesus. You are the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. We continue, Lord, to praise you and worship you, Jesus. Thank you for your goodness, Lord, and your faithfulness, Lord, sa buhay ng bawat isa. We give you all the glory, Lord, and praises in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati ng isang mapagpalang araw. Tunay nga na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? So, thank you po kay Pastora Susan na binigyan po tayo ng platform para matapos na po natin itong ating series, yung The Holy Spirit in Times and Season of God. So, tapusin na po natin yung natapos po tayo sa number 16. So, itutuloy po natin to 17 hanggang 23 po. So, doon po na makita natin yung manifestation ng Spirit-filled life, diba? Na alam ko po na ito yung nais ng Lord na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya ituloy po natin yung ating pag-aaral tungkol dito. So, bago po ako magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. We're so thankful, Lord, dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na muli na makarinig sa iyo, Panginoon, ng mga relevant word na maari namin, Lord, na mai-apply sa aming buhay. Patuloy namin dalangin, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang manghuna sa aming kalagitnaan, O God. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng bawat at lalaki na makikinig na yung salita at Lord, patuloy nga Diyos na binubuksan namin, Lord, ang aming puso, ang aming spirit, Panginoon, that enlarge our capacity to receive from you, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, ito ang iyong kalooban sa bawat isa, Panginoon, na sumusunod, Lord, na patuloy na ino-honor ang oras na to para sa pakikinig ng iyong salita. Thank you so much, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, last time po, natapos po tayo sa number 13, no? Konting review lang po tayo. Sabi nga natin doon yung the power to be connected with brethren through fellowship. Diba na kailangan na naglalaan tayo ng oras upang makasama po natin yung ating mga brethren through fellowship. So, gawin po natin itong in a regular basis, diba? Yung ating large gathering, sabi natin doon na ito po ang ating Sunday fellowship. At patuloy tayong mag-connect din sa mga small group at even po yun dun sa ating discipleship. Dahil sabi nga diba ni Pastor Wilbert na kapag ang isang Kristiyano na kiniklaim niya na Christian siya pero wala siyang strong commitment sa isang local church at wala siyang regular na fellowship with brethren, magiging religious na lang po yung kanyang buhay. Kasi nga, wag tayo maging independent Christian. So, we need to connect sa ating brethren through fellowship. So, sa number 14, sabi po natin doon na yung the power to live in a covenant relationship. Yan. Na walang iwanan, walang laglagan, di ba? So, wag mawawala talaga sa isipan natin yung redemptive work na ginawa ng Lord para sa bawat isa sa atin. At ito yung magiging dahilan natin, no? Para wag talaga iwan yung ating relationships sa Panginoon. Wag natin iwan yung relationship natin kay pastora, sa ating mga leaders. Wag natin iwan yung ating relationship, no? Sa ating brethren. So, we will walk alone, di ba? So, bawat isa sa atin, until na mapulfill talaga natin yung destiny, patuloy po tayo na magsama-sama. Kasi sabi nga, yung highest quality of commitment na required sa isang relationship is yung covenant relationship. At kung patuloy na ang bawat isa sa atin marunong mag-honor, di ba, ng covenant relationship, malaki yung magiging impact niya sa community, magiging sa ating society. So, sa number 15, sabi po natin doon yung the power to be consistent, no, yung in corporate prayer.
Sabi nga, ang ating prayer is our privilege, di ba? Upang patuloy nating makausap ang Panginoon. At sa pagjo-join po natin ng corporate prayer no, sa ating family altar, sa ating intercession, patuloy po namin kayo ini-invite na dumating po tayo ng mas maaga no, sa ating Sunday fellowship. Kasi mga 30 minutes before, doon po tayo nagkakaroon ng intercession. So, sabi nga natin, mahalaga yung corporate prayer kasi doon mas lumalakas po tayo at dahil doon nire-release ni Lord yung power na kailangan ng church. At patuloy tayo sa ating prayer, dinadala tayo in oneness in the Spirit. Kaya, wag po tayo huminto sa panalangin no, until we receive our prayer, answered prayer. Yan. Kaya sa number 16, sabi din po natin doon yung the power to enter and experience nun. Di lang basta makapasok, kundi maranasan natin the miraculous. So, alam ni Lord yung human needs. Kaya patuloy na gusto niya na makapasok tayo at ma-experience natin yung supernatural work niya sa buhay natin. Diba? Sabi ko nga, dinadala tayo ni Lord sa mga pagkakataon na gusto niya yung dependent tayo sa Kanya. Yan. Lalo na ngayon, nasa last quarter of the year na po tayo. So, 2023, dineclare po na this is the year of kingdom manifestation. At patuloy po na maranasan po natin no, yung pagkilos ng Lord sa buhay ng bawat isa. Dahil sabi ko nga, nais ni Lord na maranasan natin yung healing, maranasan natin yung freedom, di ba? Lalo na sa lahat ng forms of addiction, di ba? Kaya dito po ako mag-umpisa sa number 17. The power to overcome the spirit of apathy. Yan. Sabi, ano nga ba yung apathy? So, apathy means lack of interest, lack of concern, lack of enthusiasm, lack of feeling. So, yung wala kang pakialam sa madaling salita po, no? Dahil sabi po ng Acts 2:44, sabi dito, all the believers stayed together and shared everything. So, ito pa rin po yung passage natin no, sa Acts 2 na talagang binubuksan ng Lord sa atin itong passage na to, na napakadami nating principle na makukuha kung bakit yung early church ay kung bakit naging ganun ka-impact nila no sa community no. At patuloy na last Sunday nga 'di ba, yung pinag-uusapan natin na hindi talaga tayo mag-grow as independent Christian. Kasi nga kailangan natin ng partners, 'di ba? Kailangan na tayo ay ginawa ni Lord as part of a family, 'di ba? So bilang pamilya, we have our own responsibility, 'di ba, na dapat gawin. Kaya nga laging tinuturo sa atin ni Pastore, huwag na tayo maging high maintenance na members, 'di ba? At patuloy na dinesign tayo ni Lord na bilang part ng isang body. Kaya lahat tayo po ay significant. So, significant tayo for growth and development ng ating church. At kapag ang bawat isa po sa atin ay gagawin yung part natin, 'di ba? Patuloy po na magiging strong at unstoppable po ang church. Yan. Alam ko po na kayo ay kaisa namin no, na ang church talaga ay patuloy na maging strong and unstoppable. So, kaya yung spirit of apathy, 'di ba? I-check po natin, no. Check natin baka meron tayo ng mga sign na 'to. Ano ba yung mga sign na meron tayong spirit of apathy? So, number 1 is loss of zeal. Sabi nga, zeal is a dedication or enthusiasm for something. Yan. Kaya 'di ba sabi natin lack of enthusiasm. Yung kapag nawala na yung sigla mo, nawala na yung kagustuhan mo, 'di ba? Sa isang bagay o nawalan ka na ng gana. Yan. Kaya patuloy tayo na binibigyan talaga ng kapangyarihan ng Holy Spirit na ma-overcome natin tong spirit of apathy. Kasi sabi nga tong sign na to, 'di ba? Kung sa ngayon sa medical na term, para ka nang merong depression, yan, yung wala ka ng gana, wala ka ng sigla. Yan. So, ano pa yung mga sign na meron kang spirit of apathy?
loss of spiritual interest. Yan. The loss of zeal for the Lord followed by a general loss of interest in spiritual things. Yan. So, may pagbabago na. Parang dati, nung una mong nakilala ang Panginoon, so, ganun na lang yung init mo, di ba? Na mas makilala siya. Ganun na lang yung interest mo na makipag-fellowship, di ba? So, hindi tayo, bagamat napapagod tayo sa ating mga fellowship, pero iba yung siglang na nararamdaman mo. At dito rin na iba rin yung binibigay mong oras kapag nagbabasa ka. So yun, napalitan yun, di ba? Nawala yung mga spiritual interest mo. Nawala yung interest mo sa mga bagay na magpapalapit sa atin sa Panginoon. Di ba? Kapag nawala na patuloy yung ating interest at napapalitan na ng ibang bagay. Di ba? No, madali na tayong mabore pag nasa loob ng church. Panisip, ano ba yan? Ang tagal naman ng service. 11:30 na hindi pa rin natatapos. Diba? Nabobore na tayo. Ang tagal naman ni pastora mag-sermon. May lakad pa ako. So, lumilipad na yung ating isip, diba? Nawawalan tayo ng interest. No? Tinatamad na tayo mag-pray. Tinatamad na tayo magbasa ng kanyang mga salita. So, lahat ng bagay na may kinalaman sa magpapalago sa ating spiritual, lahat ng bagay na nag-feed sa ating spirit, no? Nawawala na po tayo ng interest, no? Na bored na tayo. So, ano pa yung sign na may spirit of apathy ka na? Consume with worldly interest. So, as the heart turns from total love and commitment to Jesus, it become more and more consumed with the worldly interest. So, napalitan na. Kung dati spiritual interest o ang gusto natin, so, nabago na yung ating kagustuhan na, no? So, mas gusto na natin yung mga bagay na ano ba yung mga worldly interest? Kasiyahan natin sa panonood. Sobrang pag-games, di ba? Sobrang time sa kaibigan, di ba? So, nako-consume po tayo. Even yung trabaho natin, pwedeng agawin po yung interest natin sa Lord, di ba? Sobrang pagtatrabaho, sobrang pagnenegosyo. So, lahat po ng bagay na nagko-consume, no, ng oras natin na hindi magpapalapit sa Panginoon, ito po ay sign na meron na po tayong spirit of apathy. Ano pa? Hardness of heart. Diba? Kasi nga sabi natin doon sa apathy, diba? Lack of emotion, lack of feelings. So, wala ka ng pakiramdam. Parang kahit na nakaupo tayo sa church, nakikinig kapag Sunday, pero wala nang nagre-rema sa heart mo. Parang tumatagos sa puso mo, tumatagos sa pandinig mo. Diba? Yung sinasabi. Kaya, ang spirit of apathy po talaga is a dreadful disease afflicting Christian. Diba? Kasi pinapatay nito yung covenant relationship natin. Kasi sa umpisa na nawawalan pa lang tayo ng gana, nawawalan tayo ng interest, hanggang nagiging bored na tayo, di ba? Nawawalan na tayo ng focus, no, sa mga bagay na magpapalakas sa atin spiritually, hanggang tumigas na po yung puso natin. Di ba? Parang ganito sa church, diba? May mga announcement po tayo dyan. Kapag meron tayong mga hindi sinusunod sa mga ini-impose na dapat gawin sa loob ng church, spirit of apathy na po yun. Diba? Kasi nagpapakita po tayo na wala po tayong interest. Hindi tayo nagpa-participate. Yan. Hindi tayo nagpapaalam kapag mawawala tayo. Di ba sabi natin, we are part of a family. Di ba? Family tayo. So, kung wala po tayo, magpaalam po tayo. Magpaalam po tayo sa ating mga leaders, no? Magpaalam po tayo kay pastora, di ba? Di ba? Kung sa bahay, kapag aalis po tayo, nagpapaalam tayo. Kung nagpapaalam pa tayo, no? Sa school, kapag absent, di ba? Kailangan ng excuse letter.
kapag magtatrabaho ka, pag-a-absent ka, diba? Kailangan mo mag-file ng leave ahead. Hindi pwede yung a-absent ka nang wala kang paalam, diba? Maaawol ka. At kung nagkasakit ka, kailangan mo pa ng medical certificate. Dapat ganun din po tayo sa loob ng church. Ipakita natin na meron tayong pakialam sa pwedeng maramdaman ng leaders natin o sa pwedeng maramdaman ni pastora kapag hindi po tayo nakakapagpaalam o hindi po tayo nakikipag-participate, di ba? Wag po tayo, sabi ko nga, wag tayo maging come and go sa loob ng church, di ba? So, ano po ba yung bagay na hinihingan tayo ng participation sa loob ng church? Example na lang dyan, kapag sabi ni Pastora, kapag magpa-family altar, mag-picture. Diba? Magkaroon tayo ng Bible reading, kailangan natin bumoto. Ano pa? Yung dun sa bago niyang pinost na maging committed din tayo dun sa pagbabasa ng isang chapter. So, hinihingan po tayo ng participation. So, patuloy po tayo na magpakita, no, ng interest, no, sa mga bagay na sinasabi sa atin, no, lalo ng ating mga leaders. Kasi, alam niyo po, pag hindi natin na-break tong spirit of apathy, magiging shallow po yung mabibuild ng relationship sa church. Magiging ampaw. At alam naman po natin pag ampaw, di ba? Walang tibay, wala po tayong maaasahan. Kaya salamat sa Holy Spirit di ba? Na ipinakita niya sa atin sa early church nung naranasan nila yung outpouring ng Holy Spirit, na break tong spirit of apathy. Kaya mas naging concern sila, no, sa mga kapatiran nila. Mas nagkaroon sila ng time together at patuloy na talagang mas binigyan nila ng value yung relationship nila sa bawat isa. 'Di ba? Paano ba natin ma-overcome tong spirit of apathy? 'Di ba? Tulad nung sabi sa verse kanina, all believers stayed together and shared everything. So yung pagsasama po talaga, no, should be yung ating corporate goal, na lagi tayong magsama-sama, di ba? Huwag mawawala sa atin yun na magkaroon lagi tayo ng fellowship. Yan. Kasi nga, sabi di ba ni Jesus na kinonsider niya yung spiritual family as important as biological family. Amen? So, yung the concern for one another is evident na. So, pag mas naging concern na po tayo sa iba, nababawasan po kasi yung focus natin sa sarili natin. Diba? Sabi po ng Galatians 6:10, when we have the opportunity to do good to anyone, we should do it. Yan. So, kung meron daw tayong pagkakataon na gumawa ng mabuti, dapat gawin daw po natin to. Yan. So, ito po yung application ng ating sowing and reaping. So, but we should give special attention to those who are family of the believers. Pero mas bigyan daw natin ng atensyon yung mga kasama natin sa loob ng church. Yan. Pero it doesn't mean yung spiritual family lang natin ang tutulungan natin, Hindi po ibig sabihin nung pag hindi natin ka church member, hindi na natin tutulungan. Kasi isa po talaga ng manifestation ng kingdom of God sa buhay ng isang tao, natututo siyang gumawa ng mabuti sa kapwa niya. Diba? Sabi nga, sharing is caring, no? Sabi dito, that those who have more than enough helps those who are in want. Diba? Isang way po talaga na makakaabot tayo sa ating brethren. Makatulong po tayo in service, diba? Makatulong po tayo financially. Hindi lang yung puro prayer, sige sister, ipagpe-pray kita. So, hindi po masama mag-pray. Pero ang sinasabi po dito sa Galatians 6:10, kung meron tayong opportunity or pagkakataon na makagawa ng mabuti, gawin po natin, no? Yan. Amen? But, maging discernment po tayo, no?
Huwag po natin hayaan na abusuhin din po yung ating kabaitan. Huwag natin hayaan na abusuhin din yung ating paggawa ng mabuti. So, kaya kailangan natin talaga ang Holy Spirit, no? Para ma-discern natin yung mga tamang tao na tutulungan natin, yung mga tamang tao na pagbibigyan natin. Amen? So, sa number 18 po, sabi dito, the power to overcome greed. Sabi po ng Acts 2:45, and they would sell their property and possessions, and they shared them with all, to the extent that anyone had need. Dito talaga, no, sa early church, na ibinenta talaga nila yung kanilang mga ari-arian, di ba? Para ma-demonstrate nila yung, sacrificial giving, eh. Kasi yung mga tao noon sa early church na mayaman talaga, may pera, no, hindi nila pinagdamot yung kanilang possession dun sa mga kapatiran nila na in need talaga. Kaya sabi nga, ano ba yung greed? Sabi, ang greed is an excessive desire to gain wealth and possession. Sabi, it is a strong desire to hoard anything which in reality you don't need because you have already too much. Yan. So, yung greed nga is yung sobrang pagde-desire mo sa mga bagay na meron ka na. Diba? Sobrang pagde-desire mo na magkaroon ng sobra-sobrang kayamanan. Diba? Sobra-sobrang pag-aari. Yan. Sabi nga, ang pag-hoard, ito yung bagay na hindi mo ma-let go. So, ang dami-dami mo na neto, pero hindi ka pa rin makapag-let go. Yan. Sabi nga, lalo na sa ating mga nanay, no, minsan, sa mga simpleng bagay lang, ang hilig natin mag-hoard. Diba? Example, yan. Tignan nyo po yung mga cabinet nyo. Diba? Andiyan pa rin po ba yung mga damit ng anak natin ng mga 5 years old sila at ngayon ay dalaga na? Diba? Andiyan pa rin po ba yung mga libro ng mga anak natin na nung elementary days pa at ngayon ay college na? Diba? Andiyan pa rin po ba yung mga damit natin nung dalaga, no? Na minsan inisip natin, hindi, papayat ako. Kaya itatabi ko lang to. Yan. So, sinasabi ko rin po to sa sarili ko, Yan. Yung mga pinaglalagyan ng pagkain, yan. Mga Tupperware. Hindi pala Tupperware, mahal yung Tupperware. Diba? Nagpo-file up na sa ating mga cabinet, pero ayaw pa rin natin ipamigay, diba? So, patuloy po tayo mag-let go. Huwag natin hayaan talaga na i-hoard natin yung mga bagay na sobra-sobra na para sa atin, diba? Minsan kasi masyado tayo sentimental value. Emotional attached tayo sa mga bagay, diba? So, kung matututo po tayo laging mag-let go, mag-declutter po tayo, diba? Para yung mga pwede pang pakinabangan ng iba, yung sobra na sa atin, no, ibigay na po natin. Kasi, diba lalo na tayo mga nanay, ang mas nakakaalam po kasi, ano yung mga bagay na i-dispose sa loob ng bahay. Yan. So, i-dispose na po natin. Sabi po ng Colossians 3:5, therefore consider the members of your earthly body as dead. Ano ba daw dapat yung dead na sa atin? Yung mga bagay na dapat na hindi na nakikita sa atin. Sabi dito, immorality, impurity, fashion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. So, greed is a form of idolatry. Diba? Sabi nga, idolatry, anything na nagre-replace po sa position ni Lord. Yan. Kaya kinument talaga tayo ni Lord na i-guard natin yung heart natin against greed. Diba? Bantayan natin yung puso natin. Ako, Lord, baka may greed na sa puso ko. So, lagi natin babantayan. Diba? Lagi natin isa-search yung heart natin. Diba? Kasi sabi nga, greed can be found even in the people to be a godly. So, wala po tayong excuse dito, no? Sa spirit of greed, kahit nasa loob ng church, no? Makikitaan pa po rin yan.
'Di ba? Makikitaan pa rin po yan, yung spirit of greed. Kaya, si Paul, no, niremind niya yung mga taga-Colossians na even they are godly, no, in-instruct sila ni Paul, ano ba yung proper conduct sa dapat ng pag-manage ng mga bagay na meron sila. 'Di ba? At tandaan natin, ang greed is a form of idolatry. At alam natin na ayon ng Lord, no, na meron nagre-replace sa position niya sa buhay natin. Amen? Kaya, wag po tayo makonsume, no, sa mga bagay na pumapalit sa position ni Lord sa buhay natin. Amen? So, kung merong pinapalet go ang Panginoon sa atin, lalo na kung material things po to, no, i-let go na po natin. Amen? So, sabi po ng 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. So, sabi ni Paul, no, kay Timothy, no, utusan niya yung mayayaman sa church, no, na huwag maging, huwag magmataas, no, huwag maging ma-pride, at huwag umasa dun sa mga kayamanan nila. Sabi dito, sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay. So sa Lord, nagmumula lahat ng masaganang bagay. Amen? Para sa ating kasiyahan. Yan. So tayo ay binibless ni Lord, no, para sa ating kasiyahan. Yan. Binibless tayo ni Lord para patuloy natin ma-enjoy, di ba, yung ating mga fruit of labor. Yan. Nung kagabi nga po, napakinggan ko sa FB yung interview kay Ramon Ang. Natuwa po ako sa sa sagot niya dun sa interview. Kasi tinanong si Ramon Ang kung nangarap ba siya na maging mayaman. No, sabi niya hindi. Ang ginawa niya lang kundi magtrabaho at matrabaho. At sabi niya doon, kapag nagtatrabaho siya at nag-success, so sabi niya, salamat sa Diyos. Pero kung hindi, gagawin niya, magtatrabaho siya uli. At sabi niya doon na lagi natin tandaan na ang kayamanan natin ay hindi natin madadala sa kamatayan. At ang lahat ng kayamanan natin ay mula sa Diyos. Diba? At sabi nga niya doon, at ang kasiyahan niya kasi, kaya hindi siya masyadong mahilig sa material na bagay. Dahil ang kasiyahan niya talaga ay tumulong sa kapwa. So, napakaganda po ng mindset niya. Kaya sabi pa dito sa verse 80, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Diba? Kaya nga nung pandemic, yung pangalan ni Ramon Ang talagang lumitaw. Dahil talagang tahasang sinasabi ni President Duterte, diba? Si Ramon Ang, napaka-generous. Diba? Ang laking perang dinonate niya, no, para sa pamahalaan during time ng pandemic. Sabi dito, sa gayon makakaimpok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakantam nila ang tunay na buhay. So ano ba yung tunay na buhay, 'di ba? Ang tunay na buhay hindi siya nakabase sa material na bagay, 'di ba? Kundi nakabase to sa patuloy na paggawa natin ng kalooban ng Diyos. Amen. So, kanino ba natin dapat na ilagay yung ating pag-asa? Diba? Sa ating bang bank account? No? Malungkot ba tayo kapag ang bank account na lang natin 4 digit, 5 digit, 6 digit? Diba? Or umaasa ba tayo sa business natin? O umaasa ba tayo sa trabaho natin? Kasi malaki sweldo natin, diba? Or permanent din ako sa work na to. Matagal na ako sa trabahong ito, o umaasa ba tayo sa mga relatives natin na may pera, o sa magulang natin na may pera, doon ba tayo umaasa? Ano sabi ni Pablo kay Timothy? Sabihan mo sila na sa Diyos umasa. Diba? Naalala ko isang verse sa Psalms yata yun, 100, sa Psalms yung, do not put your trust in princes, diba? Or do not put your trust in human beings who cannot save. Yan. So, paalala ng Lord sa atin, hihingi po tayo sa Kanya. Aasa po tayo sa Kanya. Hindi po sa tao na may hangganan ng buhay. Diba?
Tulad sa ating church, kanino ba natin iaasa? Diba? Na matayuan na po yung ating physical church. Sa tao ba? Diba? Hindi. Dahil alam ko po, patuloy po tayong naniniwala na kung ito ang kalooban ng Panginoon, no? Siya ang magpo-provide. Amen? So, kaya patuloy po tayong manalangin, no? Patuloy po tayong makiisa sa mga strategies na binibigay ni Lord kay Pastora Susan, di ba? Upang talaga yung provision niya, no, ay maranasan. Sabi nga ni Pastor Wilbert, di ba? Yung Goshen, napakalaking pera na po talaga ang nailabas, no, para maitayo po yung Goshen. Sabi niya lang, kung sa Lord to, no, hindi to pagkukulangin. Amen? So, kung ang project na po para sa ating church ay project ni Lord, no, hindi po to mawawala ng provision. So, naniniwala rin po ako na patuloy na ang Lord na hihipo ng puso, di ba? Para mag-provide po para sa pangangailangan ng church. Amen? So, kaya maraming salamat din po sa patuloy na pagpe-pledge nyo, no, para sa ating lote. At ngayon po ay nagbabayad na po tayo, no, sa bank by October ng ating monthly. At kung paano na gusto natin na magkaroon tayo ng sariling tahanan, di ba? Ganon din na i-desire natin na magkaroon po talaga ng sariling tahanan ang Diyos, di ba? Maraming salamat po kay na Kuya Edwin at Ate Marlene na patuloy nilang binubuksan yung kanilang tahanan, no, para sa church. At patuloy na sama natin sa prayer, di ba? Amen? So, wag mo din po natin iisipin na ito po ay expense para sa atin, no? Investment, yan. Investment po natin to sa Lord. Kaya, let's start to invest, no, sa account natin sa heaven. Ayan. So, meron po tayo account sa heaven every time po tayo ay nagsusupport, no, sa gawain ng Diyos, no. So, patuloy na alam naman natin kung ito ay para sa Panginoon, ito po ay hindi scam. Yan. So, patuloy din po tayo mag-ingat, So, mag-ingat po tayo mga kapatid dahil napakarami pong scammer sa panahon natin. So, yan. Kung ayaw po natin ma-scam, no, ilagay natin, no, ang tiwala natin sa Panginoon. Amen? So, sabi po ng Proverbs 30 verse 7, God, I ask you two things for me before I die. So, sabi ni Haring Solomon, 2 bagay ang hinihiling ko, Lord, bago ako mamatay. Sabi niya, don't let me tell lies, and don't make me too rich or too poor. Give me only enough food for each day. If I have too much, I might deny that I need you, Lord. But if I'm too poor, I might steal and bring shame to the name of my God. Yan. So, makita natin, di ba? Kapag meron po tayong na papanood at nababalitaan, yung mga nag-i-snatch, di ba? Yung mga nag-hold up, no? Ang mga common na dahilan yan is dahil sa kahirapan. Di ba? At sa sobrang hirap ng tao talaga, nakakapag-murmur. Bakit ganito kahirap yung buhay ko? Diba? Parang pakiramdam nila ay sinumpa na sila ng Diyos. Yan. Parang wala nang paraan para ba makaalis sa kahirapan. Kaya ganun yung pag-murmur, ganun yung pagrereklamo. Diba? Pero si Haring Solomon, wealthiest man. Diba? Napakatalinong tao. Sabi ko nga, Lord, bakit dumating siya sa point na napaisip siya ng ganito? Na ayaw niya yung sobra-sobrang kahirapan, ayaw niya naman din yung sobra-sobrang yaman. Diba? Kung tayo nga, human nature, gusto natin sobra-sobrang kayamanan natin. Diba? Kasi wala tayong kaanuhan wala tayong kakontentuhan. Yan. Kaya yung greed talaga pumapasok. Kasi nature ng tao, walang kakontentuhan. Pag ito gusto, may susunod na naman siyang gusto. Diba? Parang, mapapansin nyo sa fashion ngayon, parang ganun
'Diba? Update ng update ng update, even sa gadget, no? Walang kakontentuhan. Sabi ko, si Haring Solomon, nakapagpanalangin, hiniling sa Diyos to, 'di ba? Kasi sabi ni Haring Solomon, Lord, ano na lang, bigyan mo ako kung ano yung enough food for each day. Bigyan mo na lang ako kung ano yung sapat sa araw na to. 'Di ba? Yun din naman yung tinuro na pattern ng ating Panginoong Hesus, 'di ba? Na kapag mananalangin tayo, give us our daily bread. 'Di ba? Makita natin yung heart ng pagiging dependent sa provision ni Lord. Kasi yung daily communion, 'di ba? Yun na yung magiging focus o yun na yung mas mahalaga sa atin yung ating daily communion. At sabi nga ni Pastor Wilbert sa amin nakaraan, ang tao, hindi lang siya nasusubok sa panahon ng mahirap siya o naghihirap siya, kundi ang tao ay sinusubok din sa panahon ng sagana siya. Yan. Why? Bakit nasusubok ang tao sa panahon ng meron siya or may pera siya? Lalo na yung mga dating sobrang hirap tapos naging mayaman. Diba? Kasi, minsan yung pera niya, yun yung nagiging way para magkaroon siya ng mga bisyo, diba? Yun yung way para mailayo siya, 'di ba? Sa relationship niya sa Panginoon. 'Di ba? Kasi kung hindi po talaga magiging tama yung ating pag-manage sa ating wealth, sa ating resources, 'di ba? Sisirain niya po tayo 'Di ba? Kaya patuloy na hayaan natin na hipuin ni Lord yung puso natin, 'di ba? Hipuin ni Lord yung puso natin na talaga ang maging focus natin is patuloy tayo umasa sa provision ni Lord at kung sobra-sobra po tayo, matuto po tayo kung saan dapat to ilagay, 'di ba? Lalo nga sabi ko nga tayo ay tinawag para maging kingdom supplier. Yun po yung maging panalangin natin, na maging kingdom supplier po talaga tayo. Kasi, wag natin hayaan na yung wealth ang maging sentro ng buhay po natin. Amen? So, sa number 19, sabi dito, the power to enjoy corporate worship. Yan. Sabi, sa Acts 2, verse 46, the believers shared a common purpose and every day they spent much of their time together in the temple area. They also ate together in their homes. They were happy to share their food and ate with joyful hearts. The temple court for the early church is the center of their spiritual activity. So, kaya before po talaga na dumating po din tayo sa church or dumating tayo sa ating fellowship, para ma-enjoy po natin yung corporate worship, bago po tayo dumating. Yan. Maging tama na po yung puso natin. Yan. Dahil, sabi ko nga, minsan ito yung struggle sa amin, sa amin, pamilya minsan. Yung nagkakainisan bago ka ba pumunta sa church. Diba? Dahil, minsan may struggle Dahil bago ka umalis, ang aga-aga mo gumising, tapos mag-aantay ka sa kanila na ang pagkatagal-tagal kumilos, diba? Kasi nga dahil pamilya tayo, tas lalo na kung isa lang ang CR, ilang kayong maliligo. Para hindi po mawala yung enjoyment natin sa corporate worship, ayusin po natin yung puso natin bago po tayo dumating sa church. Yan. Diba? Para gabi pa lang, ayusin na natin yung gamit natin, i-prepare na natin, para less na yun, sa oras na pwedeng makuha tuwing umaga. Yan. Yun po yung challenge sa atin, para ma-enjoy natin yung ating corporate worship. Huwag natin sirain yung araw natin. Sayang po diba? Sayang. Once a week lang tayo magsasama-sama corporate worship, tapos masisira pa ng mga kasimple-simpleng bagay. Yan. Sabi nga, ang appointed place, diba, na dapat na magsama-sama tayo is yung church. Diba? Napaka-very particular ni Lord pagdating sa place kung saan siya dapat i-meet. Kaya talaga, before the outpouring of the Holy Spirit, diba, sa mga tao, dati, ritual sila
para makapag-worship sa Lord, di ba? Rituals na nililed ng priest, di ba? Kaya nga, kapag pupunta sila sa temple, pagpupunta sila sa temple para mag-alay, di ba? Driven sila, no, dahil sa law na dapat nilang sundin. Pero hindi sila driven by the Spirit para mag-worship. Pero dahil after ng outpouring of the Holy Spirit, ngayon, mas na-enjoy na talaga natin ng sama-sama, di ba, yung ating fellowship. Sabi nga, it is a place where they meet regularly for corporate worship, prayer, and sharing. Diba? Ito yung nangyari, no, sa early church after the outpouring of the Holy Spirit. Nagkaroon sila ng corporate worship, nagkaroon sila ng prayer at yung sharing. So, patuloy na ito rin yung i-desire natin na maging kultura po sa ating church. Sabi nga, church is the appointed place for us to meet God in order to have our corporate worship. Yan. Ang church po, no, ang ating appointed place para magsama-sapang po tayo. Subalit ngayon, no, tayo po ay online at nawa, itong oras din po ito is appointed time natin, no, para magsama-sama habang po tayo ay nanonood. Amen? So sabi po ng Exodus 9:1, dahil dito sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Parao at sabihin mong, pinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo, payagan na niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Yan. Diba? Na kaya nga niya tinawag si Moises para i-lead ang Israelites, diba? Na i-worship siya dun sa place na appointed niya. Amen? So makita natin talaga na gustong-gusto ni Lord na makasama tayo sa fellowship. Gustong-gusto ni Lord na wino-worship natin siya. Hindi dahil sa kailangan niya. Hindi dahil sa kailangan ni Lord kung bakit tayo gustong mag-worship. Alam niyo bakit? Kasi, di ba, nung time na lumabas sila sa Egypt, ang naranasan nila is magkaroon ng freedom from slavery. Diba? So, kaya kapag nag-worship po tayo, nakakaranas po tayo ng freedom, 'di ba? Kaya nga lahat ng bigat natin, 'di ba? Kapag nag-worship tayo, kung meron tayong bigat, nawawala 'yun, 'di ba? Habang wino-worship natin sa Lord, 'di ba? Yung mga lahat ng bigat na dinadala natin sa ating puso, lahat ng mga maling negatibong pakiramdam, nawawala yan habang nag-worship. At even nagmamanifest yan sa physical natin, physical body natin. Dahil sabi nga, di ba, kapag masaya ka, di ba, gumagaang yung pakiramdam mo. Kaya, makita natin na every time na nag-worship po tayo, no, binibigyan tayo ni Lord ng freedom. Amen? Sabi po ng Psalms 86 verse 9, all nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and they shall glorify your name. So sabi diyan, all nation you have made. So kasama po tayo doon. Na talagang nais ng Lord na patuloy natin siyang sambahin, di ba? Amen? So sa verse na to, ang tinutukoy niyang nations dito is yung church. Kaya we are called to worship talaga We are called to worship God, no? Hindi lang to yung physical gesture na itataas mo yung kamay mo, kakanta ka, sasayaw ka, tatalon ka, 'di ba? But sabi ni Lord, 'di ba, worship me in spirit and in truth. Kaya mahirap po talaga mag-worship pag lalo na alam mo na bandage ka. 'Di ba? Mahirap mag-worship kapag alam mo may kasalanan kang di mo maibigay sa Panginoon. Ang hirap po mag-worship. Diba? Kasi alam mo, hindi ka malaya Alam mo, meron kang hindi ginagawang tama sa harapan ng Panginoon. Mahirap mag-worship. Kaya gusto ni Lord, una, maranasan natin na maging malaya tayo. Diba? Sabi nga, a person who is not free cannot worship God. He must be set free first before he can worship. Yan. And Satan doesn't want it to happen.
Kaya nga, di ba? Kaya may pagkakataon talaga, pilit tayong kinokondem ng kaaway mismo, di ba? Sasabihin sa atin, huwag ka na umate, yan ka na naman eh. Kaya patuloy po na sabi ko nga kanina, before po tayong pumunta sa church, which is the appointed place ni Lord para i-meet tayo, ayusin na po natin yung puso natin, ayusin na po natin yung spirito natin. Amen? Amen. So, yun. At sa number 20 po, sabi dito, the power to be committed in small group fellowship. Yan, makita pa rin po natin yan sa Acts 2:46. So, makita natin yung togetherness in their homes. Yan, di ba? Yung pagpunta sa mga bahay. Kaya nga yung mga small group talaga, yan yung design para magkasama-sama po sa bahay. So, dati, nung pandemic, ang small group po talaga natin is online. So, nadala po natin yun. Hanggang ngayon, nag-online tayo, di ba? So, nakita rin naman natin yung magandang resulta ng pandemic. Dahil, pwede pala tayong magsama-sama online. So, pero dito, dinesign tayo ni Lord na magsama-sama din po talaga sa bahay-bahay para makapag-fellowship. Yan. Sabi dito, when the early church was filled with the Holy Spirit, isolation and independent spirit were broken and they started to form the culture of fellowshipping from house to house. Yan. Sabi po ni Pastor Wilbert. Diba? Sabi nga, a regular fellowship at home is part of the culture that was formed by this new community of believers. Yan. So, hanggang ngayon, nadala po natin yan. Yan po yung ginagawa natin ngayon na talagang nagkakaroon tayo ng house to house sa small group. So, kami po, may small group po kami. Yung si Nanay Glo, si Ate Maripi, at si Annette. So, last time, kay Annette po kami nag-small group. Yan. So, salamat din po sa patuloy na nag-o-open ng kanilang tahanan para magkaroon po ng mga small group. So, kung gusto nyo po na magkaroon ng small group sa inyong tahanan, i-PM nyo lang po yung ating mga leaders, si Pastora Susan, para maayos po namin yung mga schedule. Yan. Sabi nga, benefits ng small group, di ba? Last time na napag-usapan na natin yan. Kailangan po talaga kasi magkaroon tayo ng place para mas makapag-minister po talaga ang ating mga leaders sa atin at patuloy na mas nagkakaroon ng intimate relationship po kapag nasa small group. So, sa number 21, the power to demonstrate excessive praise. Yan. The believers praised God and were respected by all people. More and more people were being saved every day and the Lord was adding them to their group. So, si Lord po ang nag-a-add. So, malinaw po na talagang wala tayong kakayanan na magdagdag sa church, di ba? So, si Lord po ang nag-a-add. Yan. Kasi sabi nga, dito sa the power to demonstrate excessive praise. So, isang evident po talaga na spirit-filled life ang isang tao. Nag-overflow yung pagpupuri niya. Nag-overflow yung kanyang thanksgiving sa Panginoon. Diba? Why? Bakit sinabing spirit-filled ng isang tao kapag nag-overflow yung papuri niya, pag nag-overflow yung thanksgiving niya? Kasi di ba sabi ng salita ng Panginoon, from the abundance of the heart, the mouth speak. Yan. So kasi dahil hindi mo makontain yung kabutihan ng Lord na ginagawa niya sa buhay mo. Di ba? Parang hindi mo kayang sarilinin lang yun. Di ba? Kaya nga andun na laging bukas yung ating bibig sa pagpapasalamat. Di ba? Bukas yung ating bibig sa mga testimony, sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. No? Pinapatunayan talaga natin na buhay ang Diyos natin. Amen? Kaya yung pagde-demonstrate, yung pagpapakita, no? Yung ng pagpapasalamat, ng pagpupuri, hindi pwedeng mawala yan sa mga Kristiyano. Hindi pwedeng mawala to sa mga believers. Diba? Hindi to pwedeng mawala sa mga taong na-transform ang buhay ni Kristo. Diba? Hindi pwedeng ito mawala sa bawat tao na binago ang buhay ni Kristo. Amen? Kaya,
dapat makita po talaga sa countenance natin, no? Makita sa mukha natin na masaya tayo in the midst of chaos, diba? Na meron tayong kapayapaan. Hindi yun naman yung magtatatawa ka habang may problema ka. Iba na po iisipin natin. I mean na masaya is yung secured ka, diba? Na kahit may pinagdadaanan ka, kahit may problema ka, kahit may sakit ka, peaceful yung mukha mo dahil kilala mo kung sino yung Diyos mo. Diba? Kaya nga sabi niya, may pinakinggan ako dating teaching eh. Sabi niya, malalaman mo ang isang Kristiyano kapag may sakit eh. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Yan. Kapag hindi na yan marunong magpasalamat at magpuri sa Diyos, no? Malamang sa malamang, no? Spiritually sick. Yan. Sabi dito, when a Christian filled with the Holy Spirit, he will be delivered from spirit of heaviness, religious mindset, and ignorance of what to do in the presence of God. Consequently, his overjoyed inner man will express his praise and thanksgiving to God by using all parts of his body. Diba? Kaya nga daw ang Kristiyano na puspos talaga ng Holy Spirit. Diba? Talagang pinapalayan niya tayo nito sa lahat ng kabigatan, diba, sa puso natin. At hindi basta nagiging religious lang yung ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Diba? Kasi magkakaroon ka talaga ng overflowing joy, diba? Overflowing peace. Yan. Kaya patuloy po na i-welcome natin ang Holy Spirit, no, sa buhay natin. Lagi nating panalangin na puspusin tayo ng Holy Spirit. Kasi once na yung kapayapaan at yung joy, no, mag-overflow sa buhay po natin, malaki pong bagay na maidudulot nito sa atin. Amen? So, yung heaviness no, mawawala. Yan. Sabi nga, kahit anong personality natin, may express natin yung gratefulness natin sa Panginoon. 'Di ba? Kahit na introvert ka, kahit extrovert ka. So, maraming paraan para maipakita natin yung ating excessive praise sa Lord. 'Di ba? Yung hindi tipong para tayong na-stroke, no? Na hindi natin maitaas yung ating kamay kapag nagpupuri. Yan. Kaya sa susunod na pagkikita po natin, no, during ating praise and worship, no, taas po natin yung kamay natin, no? I-honor natin sino ba yun nandun sa harapan natin na dapat natin purihin, di ba? I-honor natin yung presence ni Lord, i-honor natin yung presence ng Holy Spirit, di ba? Na parang maging tama po yung ating attitude during our praise and worship. Yan. Amen. So, sa number 22, so dalawa na lang po to, no, patapos na po ako. Sabi dito, the power to secure the favor of man. Yan. Sabi po ng Acts 2:47, praising God and having favor with all the people. So, nung after din ng outpouring ng Holy Spirit, no, naranasan din nila yung favor, no, sa lahat ng tao. Sabi dito, the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Yan. Ano ba yung favor? Sabi nga, ang favor is an act of kindness beyond what is due or usual. Diba? Yung binibigyan ka ng, sabi nga dito, kindness or kabaitan. Yan. Na hindi pangkaraniwan daw eh. Kasi 'di ba, sabi nga the church started as small persecuted community, 'di ba? 'Yun ang naranasan ng early church eh. 'Di ba? Talaga yung persecution sa kanila. Number 1 nga persecutor nila, 'di ba? Si Pablo. So ganun sila nagsimula na laging pini-persecute, kaya talagang grabe din yung naranasan nila. No, nakulong, no? Si Stephen, no? Binato. So, namatay. Diba? So, ganun sila persecute.
Pero sabi nga, in every culture is common for minority to be persecuted. Di ba? Common daw yun eh. Na kapag konti kayo, kayo yung mas persecuted. Di ba? Mas nakakaranas ng racism. Yan. Pag konti lang. Halimbawa, yung mga Pilipino na pumupunta sa ibang lugar, syempre konti lang sila. Sila yung nakakaranas ng racism. No? Pero sabi dito, when the Holy Spirit comes to them, they found favor, di ba? In all people, sabi dyan. Sa binasa natin. Naalala niyo po, dati ang church ay nasa 17 de Marzo. Diba? Hindi ko rin po to makakalimutan eh. Kahit laging ginagawa nating illustration. So, dati daw po sa 17 Marso, may mga church na rin po dyan na natayo. Pero, lagi pong napapaalis. Dahil, lalo na yung mga tao doon, may mga strongman doon eh. No? Sila, Daddy Joe. So, lagi napapaalis yung ating church. Pero, nung tayo po ang nandoon, nagkaroon po tayo ng favor sa kanila. Na-accept po nila tayo ng mga taga doon, di ba? Ilang years po tayo nag-stay doon at wala naman po nagpaalis sa atin. So, yun po yung favor na ibinigay sa atin ng Lord, no, sa mga taong nandoon sa ating community. Yan. Kaya, ganun din, no, naranasan natin sa Princeton, di ba? Nung mga unang month natin, pagpapasok tayo, hihingan tayo ng ID. Bawat isa, kahit bata, hihingan ng ID. Basta papasok, kailangan ng ID. Pero ngayon, no, iba na yung pagbati sa atin ng mga guard, diba? At kahit isang ID na lang, no, kung isang sasakyan, isang ID na lang. So, nararanasan natin yung favor. So, maganda po talaga ng makita nila sa atin, diba? Yung favor ni Lord at nandun na mararanasan natin yung favor sa kanila. Sabi nga dito sa Luke 2:52, and Jesus kept increasing in wisdom and stature in favor with God and men. So, kaya kailangan talaga na mag-continue tayo mag-grow in everything para talaga yung acceptance ng tao sa atin. Diba? So, yan. Sabi nga, the church must be filled with the Holy Spirit so that she will be able to create an environment where people no longer are hostile to us but wanting to join us. Yan. So, dapat daw po talaga na ang church ay mapuspos, no, ng Holy Spirit. Diba? Para yung magkaroon to ng magkaroon to ng environment na kung saan hindi nag-o-oppose sa atin yung sa community natin, no? Hindi mag-o-oppose o hindi magrereklamo yung kapitbahay natin, 'di ba? Hindi magrereklamo yung guard, yan, no? Hindi magrereklamo yung community natin, hindi magrereklamo yung subdivision natin. So kundi talaga kundi manotice nila yung church na merong magandang epekto, no? Kung nasaan siya, 'di ba? 'Yun ang makita nila na meron silang magandang makita na epekto na ang resulta na gugustuhin nila, uy, sama na kami diyan, 'di ba? Yung gugustuhin nila mag-join sa atin, 'di ba? Kaya mawawala po talaga yung pag-o-oppose nila, no, pag-resist nila dun sa church. Yan. Kaya maganda yung din natin na testimony natin as a church. Kaya nga nung nagbibiruan kami noon na, dapat pagpapasok dun sa gita, dapat nakangiti yung pagbati din natin sa kanila. Maging magandang example po tayo, di ba? So, pakitaan po natin sila ng kabutihan at ng kabaitan. Yan. At dito po ako magtatapos, sabi, the power to preserve the growth of the church. Yan. So, sabi nga dito, the believers praised God and were respected by all people. More and more people were being saved every day. The Lord was adding them to their group. So, when the church continues to grow in wisdom, stature, favor with God and with man, God will bring in more souls to the church. Yan. So, diba sabi natin kanina, pagkaroon na tayo ng impact sa community natin, nagkaroon tayo ng impact sa environment natin, no? Gugustuhin nilang sumama sa atin. Yan.
So, kapag sumama na sila sa atin at dinala na sila ng Panginoon sa church, yan. No, paano natin sila ipe-preserve, di ba? Para hindi sila umalis sa loob ng church. Yan. Paano ba natin sila ipe-preserve? Sabi dito, churches has good strategy in bringing the people inside the church. Di ba? Marami daw mga churches na magaling sa mga strategy para magdala talaga ng church, ng tao sa church. Diba? Kaya nauso yung G12, tapos ngayon one-to-one, one-to-one. So, maraming paraan para magpadami tayo. May iba-ibang sistema talaga na sinusubukan. Pero tandaan natin na talaga si Lord ang nag-a-add, diba? Sabi, ang pinaka-issue po talaga dito is hindi yung pagpasok ng tao sa church. Kasi naranasan naman natin, diba? May mga uma-attend sa church. So, last time nga, parang kung hindi ako nagkakamali, 10, di ba, yung umattend. No? Ang tanong, di ba, paano ba natin sila mapapreserve? Di ba? Kaya sabi dito, learn to transit your church from having a cell to become a net. Yan. So, alamin natin paano ba natin makukontain itong mga taong to. Pag may pinadala si Lord, paano natin sila makukontain? Paano natin sila makukorner para hindi talaga lumabas ng church? Yan. Sabi ng Matthew 13:47, again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. And when it was filled and drew it up on the beach, they sought down and gathered the good fish into containers, but the bad they threw away. So yan dragnet. So, ang kingdom of heaven daw ay parang malaking lambat na hinahagis ng isang, ang dragnet is parang malaking lambat na hinahagis ng mga fishermen, di ba? Para makapaghuli sila ng isda. No, nilalaglag nila to, then aahunin nila yung lambat, di ba? At iba't ibang isda talaga yung makukuha nila. At ang dragnet, hindi niya mapipili kung ano yung isda yung makukuha niya dun. Kaya nga sabi dyan, yung mga magaganda, ilalagay nila sa container, yung mga pangit, itatapon nila. So, ibig sabihin, ang dragnet talaga, hindi niya mapipili kung ano yung isda niya makuhuli. Pero pwede natin piliin yung lugar kung saan tayo pwedeng manghuli ng isda. Yan. Diba? Sabi nga, ang kingdom of heaven is like a dragnet. Sabi nga ni Pastor Wilbur, ang kingdom of heaven, ito daw is something to do with the impact in the place or environment. Yan. So, ito yung impact or ito yung influence ng church yan, sa kanyang environment, sa kanyang community. Kaya yung mga taong nasa paligid natin, sa ating community, ano man status ng buhay niyan, may chance yan para makapasok sa church, di ba? Ang tanong, pag nakapasok sila sa church, paano natin sila aalagaan, paano natin sila iingatan, paano natin sila pakakainin, di ba? Yung spiritual nourishment nila, di ba? Kaya kailangan talaga dapat tayo maging equipped, patuloy tayong mag-upgrade, di ba? Kasi merong mga tao in high places na dapat natin abutin. May mga tao in high places, dapat alam natin paano ba yung tamang action natin, di ba? Naalala ko ngayon sabi ni Pastor Wilbert, minsan daw kasi parang ang tao sa church parang pirana, parang pag may pumasok, dinudumog agad. So, dapat alamin natin paano ba tayo makakahuli ng malaking isda. At paano natin to mapapakinabangan ng tama, di ba? Paano natin to maalagaan ng tama? Yan. Sabi po ng John 16:4, but these things I have spoken to you, so that when their hour comes, you may remember that I told you of them. However, I did not say these things to you at the beginning because I was with you. So dito makita natin na sabi nga ng Lord is, marami siyang bagay na gustong ituro sa kanyang mga disciple. Marami siyang bagay na sinasabi sa kanila, pero hindi nila naiintindihan, di ba? Pero sabi ni Lord dyan, pero dadating yung oras na maaalala niyo yung sinabi ko. Diba?
So, may mga bagay na sinasabi sa atin si Lord na hindi talaga natin kayang intindihin pa. Pero kapag na-fulfill na yung isang salita na yun, doon natin marirealize, ito pala yung sinasabi ni Lord. Diba? Kaya ang mahalaga, every time na meron sinasabi si Lord sa atin, matuto lang tayong sumunod, patuloy lang tayong maging obedient. Diba? So, kung tinuturuan tayo ni Lord ngayon sa ating church, yung mga ginagawa natin, diba, sa one-to-one, isang way po talaga yun para ma-preserve natin yung growth sa church. Yan. Kasi nga, lalo ngayon na sinabi sa atin ni Pastor Susan, diba, yung plan para sa ating Panday na kung mag-invite tayo kahit isa, diba, na i-one-to-one natin, na tayo yung mag-aalaga, diba? So, para patuloy din natin po sila ma-preserve. So, kung hindi po tayo mag-undergo ng one-to-one, hindi po natin alam kung paano. Kaya patuloy nga tayo ina-encourage ng ating mga leaders, di ba? Na mag-aral talaga, magturo. Kung paano sa secular na trabaho, di ba? Ang mga company, binibigyan sila ng mga seminar, pinag-upgrade nila yung kanilang mga empleyado, di ba? So, ganun din po sa atin. Magpatuloy po tayo magpa-upgrade, patuloy po tayo magpa-train, di ba? Para magkaroon po talaga tayo spirit of excellence no, sa ginagawa natin. Amen? So, marami pong salamat sa bawat isa. Patuloy nga na nagpapasalamat tayo sa Lord kasi binuksan niya po talaga sa atin itong Acts 2, di ba? Para ipakita sa atin na napakadaming power na available para sa atin. So, natalakay po natin na 23, di ba? Na patuloy talaga natin mapanalangin na mag-manifest po to sa bawat isa sa atin, mag-manifest po sa church, di ba? At patuloy na maging consistent po tayo na ipanalangin sa Panginoon at hilingin talaga yung kapuspusan ng Holy Spirit. Amen? So, nawa, wag po nating kalimutan, no, yung mga salitang narinig natin today, no, wag nating hayaang nanakawin to sa atin ng kaaway. Kaya, i-apply po natin agad. Kasi hanggat hindi po natin na-apply yung salita, maaari pong manakaw to sa atin. Amen? So, patuloy na mag-pray po tayo. Let's thank the Lord for His faithfulness sa bawat isa sa atin. Let's thank the Holy Spirit no, sa power na ibinibigay niya para sa bawat isa sa atin upang patuloy natin ma-overcome lahat ng limitation, upang patuloy natin ma-overcome no, lahat ng ating mga pinagdadaanan, no, patuloy natin ma-overcome no, lahat ng ating problema. Amen? So, salamat sa Panginoon. Yes, hallelujah Jesus. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. We're so thankful, Panginoon, sa lahat ng truth, sa lahat ng principles, Panginoon, na aming natutunan ngayong umaga. Tunay nga, Lord, na lahat po ng bagay ay mula sa iyo, Panginoon, lalo na yung pag-aad, Lord, ng tao sa church. Alam po namin, Lord, na tinitignan mo lamang ang iyong iglesia kung ready na, Panginoon, upang mag-alaga, upang mag-take care, Panginoon, ng mga kaluluwang dadalhin mo. Kaya ang dalangin namin, Lord, na ang bawat isa ay patuloy na mag-participate, Panginoon, sa ginagawa, Lord, ng church ngayon, Panginoon. So that patuloy kami magpa-train, patuloy kami, Panginoon, na magpa-equip, patuloy kami, Lord, na magpa-update, Panginoon, sa aming mga leaders, kay Pastora Susan, Panginoon. At wag mo din hayaan, Lord, na yung spirit of apathy, spirit of greed, Lord, is nasa buhay pa po namin. Dahil alam po namin, Lord, na hindi magiging maganda yung aming relationship, Lord, sa aming mga kapatiran kung meron kaming gantong spirito, Panginoon. Kaya ang nais namin, Lord, na ang bawat isa sa amin ngayon ay puspusin mo, Lord, ng iyong banal na spirito, Panginoon. At patuloy na magawa namin, Lord, yung kalooban mo po, Panginoon. Gawin mo kami, Lord, na isang pagpapala, Panginoon, sa bawat nakakasalamuhan namin, Lord God. At patuloy na magkaroon ng impact, Lord, ang church kung saan naroon siya, Lord God. Salamat po, Lord, sa bawat isa sa amin. Higit, Lord, sa buhay ni Pastora Susan bilang naglilid po sa amin, Lord God. Maraming salamat na patuloy kami maging obedient, Panginoon, na follower mo po, Panginoon, at bilang obedient sons and daughters in the house, Panginoon.
Maraming salamat at patuloy naming alalahanin, Panginoon, na kung wala ang iyong Holy Spirit, Panginoon, hindi namin magagawa ang kalooban mo po, Panginoon. Kaya sa iyo namin binibigay lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po at maraming salamat po sa oras na to. At patuloy nyo rin po na i-prepare ang inyong mga tithes and offering dahil sabi nga ang tithes and offering is a part of our worship sa Panginoon. Amen? So you can send inyong mga offering sa GCash ni Ate Bajek or sa akin or direct nyo na po sa account ng church. Yan. So pwede pong screenshot nyo, then isend nyo sa amin para po sa proper recording po ng ating finances. Amen? So, God bless us all.